you've been taking care of your career excellently as far as kami, mga fans, are concerned dahil di ka nawala in the last 20 years. Pero Tito Boy, may time rin na na parang feel ko lang po na hindi na nagkiklik yung mga shows ko. Parang lagi nilang sinasabi, parang rater ka sa panghapon, ganyan. Sasabihin ko siguro yung mga una-una ko mga shows. Pero nung bandang huli, parang hindi na rin nag-work. Ganun. Paano ang how did you survive that? Yung stage na yon. Wala, parang feel ko tinanggap ko na lang din. Oo. Tinanggap ko na lang din na baka ito na yung time na naglalaylo na rin yung career ko, na yung peak ng career ko was with Aljur, tapos ganito na yung nangyayari. Talaga? Pumunta ka doon sa yung rumination, ika nga yung pag-iisip na, okay, papunta na ako ngayon dito. Papunta na ako dito. Na natakot kang malaos. Yes, ayoko talaga mawala. Ayaw mo talaga. Kaya kahit nung nanganak ako, kahit nung nabuntis ako, nanganak ako, tinatry ko pa rin maging active, ganyan, kung kaya. At saka yung transition. Kasi ikaw na mismo ang nagsabi na parating sinasabing, alam mo, bida ka, you're a rater, etc. Yeah. And then when you transition from being the lead to halimbawa, kontrabida, artikulo, Yes. at ngayon, gaano kahirap yun? Gaano kadali yun? Hindi ko rin actually maintindihan, Tito Boy, paano nangyari yun. Yung parang, hindi ko rin ma-figure out, ano ba yung reason, bakit ako biglang napunta sa kontrabida. Ang naiisip ko lang, dahil ba, yun nga yung sumobrang payat ako, yun na lang naiisip ko na nagmukha na bang kontrabida yung mukha ko kasi nawala na yung mga chubby chicks ko dyan. Pero yun na iniisip ko, yung sumobrang payat ba ako? Yun ba yung nakamukhang kontrabida sa akin? Or because nga baka dahil hindi na masyado nag-rate yung mga last shows na ginagawa ko sa hapon, kaya ginawa na akong kontrabida para ibigay sa mga raters naman yung... Lahat yan dumaan sa isipan mo. Opo. So anong kasagutan? Wala namang sagot doon? Parang hindi ko pa na-figure out. Bakit kaya? Ay, nangyayari yan sa lahat. Kanina nga we were talking about it. Sabi ko, you had big stars like Dina Bonavie, Lorna Tolentino. Yung trajectory nila, one of the reasons, I think, kung bakit sila nagtagal dito sa industriya, dahil at a certain point, they were doing lead roles. Pero pagkatapos, di ba, they became character actresses at mahagpahanggang sa ngayon, in demand pa rin. Di ba? Hindi kaya ganun din ang trajectory ng iyong karera? Sana, Tito Boy. Kasi hindi ka nawawala. You're really Sana present. po. Yun lang din siguro iniisip ko ngayon na sana papunta na rin ako doon sa pagiging character actress. Na pwede pa rin, ngayon, kunwari kontrabida ako, baka next pwede ulit ako maging bida, pero iba namang character, ganun. Baka it's one way to stay present, to stay relevant also in the business. Opo. O, kasi ang dami na ngayon mga bago. Yes, yun na nga rin po ang iniisip ko. Marami ng bago, mas maraming followers, mas maraming fans. So, baka yun nga. Tapos, yun nga, naisip ko rin na-reach ko na rin naman yung peak ng career ko na mataas yung ratings, successful yung mga shows, tuloy-tuloy yung shows ko, yung mga ginagawa ko sa GMA. Oo. But you have to realize na meron kang uniqueness, meron kang distinct qualities na ikaw lang